Magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naroon. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Ratelis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Tumistigo po kahapon, 9 oras mahigit. Oh, siguro mga 8 oras si Tatay Digong na tumambay doon. Nabitin pa nga eh. Gusto hanggang alas 4 eh. Kaya lang, di na sila pagbibigyan sa susunod kasi napatawag na nila lahat eh. Pag-uusapan po natin 'yan 'no, yung mga napuna natin. Siyempre, yung mga very obvious hindi na natin pag-usapan yung sagutan nila ni ano, aftermath na lang 'yan, eh. 'Yan, pag-uusapan 'yan lang po ang pag-uusapan natin, pero bago 'yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan. Una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Pag-usapan natin, no? In fairness po sa nagdala ng, kahit alam natin na bias si Coco, pero hindi siya nagpahalata. Tsaka gusto ko yun eh, yung gano'n na pwedeng magsalita yung resource person, resource speaker. Tandaan natin, iniimbitahan sila sa Senado, tsaka sa Kongreso ng hindi po sila ano, kriminal, hindi po sila suspect. And ibang-iba po 'yung sa Quadcom eh. Kitang-kita natin sa Quadcom na pag kumontra ka sa sinasabi, sa kagustuhan ng mga chairman, contempt ka agad. Kaya malamang hindi po dumalo na si PRRD sa Quadcom. Tsaka sa nakita ng Quadcom, magdadalawang isip silang imbitahin si PRRD, 'di ba? Alam niyo kung bakit? Putya si VP Sara nga na kaya pa nila, sa tingin nila, eh. Mukhang eto hindi na nila kakayanin. Pinagmumura pinagmumura sila, eh. Pero ang gusto ko po sa nangyari kahapon, binalik yung debate talaga sa war on drugs kasi napaka one-sided na po ngayon, eh. Parang tayo na lang yung nagsasalita na maganda yung war on drugs. Ngayon po, nagkaroon uli ng ang maganda po rito sa ginawa ni PRRD, nagkaroon na naman po tayo ng chance mapakinggan yung the other side, 'di ba? Ng war on drugs ay bakit nga po natin hinangaan? Kasi malulunod ka eh. Sa dami po ng propaganda against war on drugs, para naging one-sided na yung war on drugs mismo ay napakasama at marami pa rin po tayong mga nalantad na iisa-isahin po natin yan. No? Hindi na po dun sa mga pinag-uusapan na marami na sagutan kasi obvious na yun. Eh. Tatalakayin na po yan ng mga vlogger na medyo mahilig lang sa, sa medyo ano po tayo, yung mga hindi po ganong napapansin. Yan, iisa-isahin po natin yan. Unang punto ni Badong na napuna. Yung mga hindi ako nanonood ng Quadcom, no. Bukod sa nabaan ako, yun po yung pakiramdam na yung gigil na gigil ka kung papanoorin mo. Halimbawa, manood ka ng Quadcom, talagang manggigigil ka. Kaya ako nanonood niyan dahil kay BP Sara. Pag si BP Sara inimbitahan sa House of Representatives, okay lang na manood kasi alam ko mabobot ata eh. Pero yung manonood ka tapos alam mo yung ginagawa nila, mananakit yung dibdib mo at yung batok eh. Thank you very much muna kay Katkat na nagbigay sa atin ng 50 pesos. Sir Idol. Teka muna. Gawin muna natin siya moderator. Sir Idol ka ng papa ko, Engineer Mans. Pa-shoutout po. Binabati natin si Engineer Mans. Mabuhay ka dyan. Stay put ka lang dyan, Engineer. At nang madalaw kami sa mga engineer, mga galante. Masarap kasama yung mga engineer sa mga lakaran.
Ewan ko bakit ang mga engineer galante, no? Hindi ko maintindihan. Yung anak ang hindi, biro lang. Okay, pag-usapan natin, no? Ito yung mga hindi ganon lantad, no, na napunan ni Badong. Una, wala naman testigo talaga na biktima eh. Yung biktima o kaanak ng biktima, isa lang. Di ba? Peking testigo po yung paring adik at saka yung si Shell Jokno na mukhang adik, no? Yung ngipin ni Jokno, peking witness po 'yan. Ang problema lang dito, Coco, okay naman yung handling mo, kaya lang yung mga witness mo, di ko alam kung ganyan din yung witness sa Quadcom, ha? Yung mga hindi talaga biktima, no? Alam mo na, katkat. Okay. Wala po talagang biktima o kaanak mismo ng biktima na tumestigo. Isa lang po si Cristina Gonzales. Kita niyo naman, ha? Si Kring Kring. Oh, nakita niyo po ba itsura ni Kring Kring? Tsaka yung pag-amin niya? Ang una kong tanong, Shell Jokno at tsaka doon sa pare, bakit wala kayong tiwala kung totoo ang sinasabi ng mga testigo ninyo? Bakit wala kayong tiwala na pagsalitain? Di ba? Yan yung una kong napuna eh. Alam niyo kung bakit? Kasi matitiyak ko sa inyo na walang pinagkaiba yan kay Kring Kring. Baka yan na pinakamatino eh. Yung Cristina Gonzales eh. Baka sa lahat ng mga testigo nila, hindi ko alam ha. Nagtataka nga ako eh. Di ba? O yung isa pa, yung Chuhin ni Kian. Mamaya ilalantad natin unti-unti. Dito muna tayo. Kasi yan sila Dilima. Hindi naman po biktima yan eh. Si ano naman po, mga tagapagtanggol nitong mga to, no? Larawan po ni Christine ang war on drugs. Yan po, kung ano po yung nangyari kay Cristina Gonzales. Kung nanood lang kayo ha, kay Cristina Gonzales, Baljoan, thank you very much sa 49 pesos na pangkape. Okay. Ganyan po yung war on drugs ni Tatay Digong. Bibihira po yung masasabi nating inosente. No? Maski nga kung uuriratin yung bakit yung tatay ni Kian hindi pinatestigo? Bakit yung Chuy nang tumitestigo? Ang dami kong tanong sa pagtestigo. Una po, yung mga ganyang estilo, hindi naman po obra sa korte yan eh. Ang testigo nyo labang kay Tatay Digong si Shell Jokno. Ano alam ni Shell Jokno? Ang testigo nyo si Father na umamin na adik. Ako, Father, wag mo kong pinagbubula. 15 years kang gumagamit ng shabu. Ganyan ka pa rin katino, nakapagpari ka pa. Father naman, naglolokohan tayo. Ilang taong ka lang gumamit ng shabu, hindi na ganyan itsura mo. Ay, hindi kita pinagbibintangan na sinungaling, Father. Pero tinanong ka kung ano ang ginagamit mo. For 15 years, gumagamit ka ng shabu, Father, yung pare, ah. Kung hindi nyo pa napanood, baka mahirapan po kayo. May pare po dun eh. Ang tinunang itsura niya. Hindi ako naniniwala gumagamit na 15 years ng shabu, ganun katino ang itsura. Huwag ako, Father. Huwag kami, Father. Kilala namin yung mga gumagamit ng shabu. Kilala namin yung mga tunay na adik. Walang ganyang itsura sa'yo. Ewan ko lang ha. Kung kayang talagang marunong lang siya magdala, pero for 15 years, okay. Ikalawa, bakit kayo ang tumitestigo? Bakit kayo ang nagkukwento ng mga kwento ng mga testigo nyo? Bakit panay pangalan lang? Bakit hindi nyo sila pagsalitain? Takot ba kayo na ang pinakamatino yung testigo ay si Cristina Gonzales? Hindi ko po binababaan, hindi po ako nanghahamak ng tao. Pero si Cristina Gonzales, pinagtestigo nila kasi may kwento siya eh.
'Di ba? May kwento siya. Okay lang, maniniwala pa ako kung sinabi ni Father na cocaine ang tinitira niya, eh. 'Di ba? Puwedeng makapagtago kasi ang cocaine, pinaliwanag ni PRRD yan, eh. Ang cocaine, dahil natural, parang marijuana yan, na natural kasi, pero shabu, 15 years kang gumagamit ta's ganyang katino itsura mo. Don't ask. Okay. Don't ask, Father. Kaya nga may nagkuwenta, 'di ba? Puta, pare ka na, ano ka pa, tumitira ka pa ng shabu. Don't ask, Father. Okay lang 'yan sa mga hindi pa nakakakita na nagsashabu. Pero wag kami. Okay. Ikalawa, si Cristina Gonzales. Yan po ang larawan ng war on drugs. 'Di ba? Anong kwento niya? Tulak sila. Oh. Tulak talaga. Tapos, ano na sila? Sino yung bakit malakas ang loob nila? Pulis. So, taliwas po sa sinasabi ng mga to, pinalalabas na yung pulis, ay lahat yan tapat. Yang lahat ng pulis ay nag-conduct ng war on drugs dahil sa utos ni Duterte. Ganito kasi nila pinalalabas yung war on drugs, eh. Masama yan dahil inutos ni Duterte sa mga pulis. Lahat yan namatay sa nanlaban kunwari. Malawak po yung war on drugs, no? Ay, ano po ang mga mukha ng war on drugs? Yan lagi lang nila si Kian, no? Tapos binabandera yung 3 taong gulang na may pangarap na magpulis. 3 taong gulang may pangarap na magpulis at namatay siya dahil dadakipin yung tatay niya. Nadamay. Yun po yung sinasabi na shit happens ni Bato. Binibigyan lang nila ng ibang kahulugan ng media. Ibig sabihin, si Cristina Gonzales, kaya sila nakakapag-operate dahil sa mga tiwaling pulis before Duterte. Inamin naman ni Pangulong Duterte yan. Ang kalaban niya pala, gobyerno. Mga generals, mga pulis. Pero laban pa rin si Tatay Digong. So hindi totoo. Tapos yung asawa niya natulak, pinatay dahil maglilinis na. Uupo na si Duterte. Maglilinis na. Alam niyo ang revelasyon sa lahat. Pasensya na kayo kung hindi kung sabog-sabog to, kung ano lang po yung biglang pumapasok sa atin. Ang revelasyon sa akin sa lahat, si Robin Padilla. Alam niyo si Robin, pag alam niya ang issue, magaling, eh. Yun na nga lang, konti lang kasi yung issue na alam niya tungkol sa bilangguan, tungkol sa pagiging artista. Pero yun yung sinasabi natin na role player. Si Robin kasi yung ginagawa ng mga to, ng mga maka-Duterte. At saka si Bato, before ng hearing kahapon, maraming nangangampanya na mga vlogger na wag iboto si Bato, si Bongo, tsaka si Robin, si Ipe, kasi matutulad lang yan kay Robin. Nakita ninyo yung mga totoong kakampi ni Pangulong Duterte sa oras na kailangan ng mga kakampi, nariyan sila. Pwera si Tol dahil wala naman talagang yan si Tol, eh. Matalino si Tol, nagtatali-talinuhan si Tol, pero wala sa hulog, Tol. Wala ka sa hulog, eh. Doon sa mga nag-opening statement, kayo lang ni Dilima yung walang sense. Di ba? Si Tol lang tsaka si Dilima. Pareho kasi nagmarunong, eh. Balik tayo rito. Balik tayo kay Robin. Revelasyon sa akin si Robin. First time ko napahanga. First time akong humanga kay Robin. Sinasabi nyo, walang binabasa si Robin. Kasi nga experience niya yun. Alam nyo kung kailan ako bumilib dyan kay Robin? Nung in-interview yan ni Aiko Melendez. Yung kandidato pa lang sila.
Dinidiscuss niya yung problema ng mga bilanggo sa loob. Dinidiscuss niya yung problema ng mga artista. Magaling kako to si Robin Padilla. Sa usapin na alam niya. Usapin ng bilangguan, usapin ng kriminalidad. Kabisado niya eh. Ang ganda ng patotoo ni Robin kasi yan yung hindi natin naririnig na mga pinipresent sa atin. Yung criminal mind. Paano mag-isip ang isang kriminal? Ito kasing mga tao na lumulusong sa baha. Yung mga utak kasi niyan, ganyan eh. Kinakailangan nilang tumulong kaya lulusong sila sa baha. Pareho yan si Risa at yan si Lenny. Ang pagkakaiba lang ni Risa at ni Lenny, si Risa pag lumusong sa baha may proteksyon. Si Lenny, expose yung kanyang, alam nyo na. Kaya si Lenny, malamang nagpapahinga ngayon, medyo nagkakamot. Ang sarap ng si lubog na lubog eh. Yan po yung mga utak nila eh. Yung mga utak po ng mga lumulusong sa baha para magpa-picture. Ang utak po nila, akala mo yung criminal pwedeng kausapin eh. Di ba? Look at Richard Gomez. Ano sinabi ni Richard Gomez? Hindi mo pwedeng sabihin ng mga pusher at sa mga drug lord na tumigil na kayo. Babarilin kayo ng mga yan. Alam niyo pagkakaiba? Si Robin Padilla, ano sabi niya? Sa loob nagluluto. Yung mga dinidistribute, ang sarap magkamot. Yung mga dinidistribute, sa loob niluluto. Alam niyo yung point? Kung gaano kalawak. Nakita ni Robin yan dahil buti nga ito, pasalamat Hindi po sa pagano. Talagang saving grace niya yung relihiyon na Islam. Kasi kung doon siya napunta sa underworld doon sa loob di po siya mas talamak pa siya ngayon. Yang si Richard Gomez at si Robin Padilla, in fairness, mga palaban po yan. Yan po yung mga artistang hindi lang forma. Di ba nagsuntukan yan dahil kay Chris Aquino? Nagsuntukan. Sa mga hindi po nakakaalam. Hindi po yan yung mga artistang preskon lang. Nagsusuntukan po yan kahit walang camera. Ganyang katapang yan dalawa na yan. Kaya maduduro nyo si Richard. Sabi ni Richard, di ba? Hindi mo yan masasabihan na tumigil na kayo, titigil sila. Si Pangulong Duterte, alam po kung paano makipag-deal. Di ba paulit-ulit si Tatay Digong sinasabi niya, kinakailangan mo magmura, kinakailangan mo maipakita na may sabihin ka. Kasi walang maniniwala sa iyo eh. At kinakailangan may makita rin sila. In fairness po, nalantad po sa atin. No? Kasi ganito sinasabi ng mga yan eh. Gustong palabasin nila Risa at saka ng mga kapwa niya na mahilig lumusong sa baha at magkamot pagkatapos. Alam nyo, eto real talk College pa lang ako, may nagsabi na sa amin, iwasan ang PI na sakripisyo. Pwede ka magsakripisyo, pero pwede mong maiwasan eh. Makatipid ka ba sa workforce? Hindi nila naunawaan yun. As leader, hindi ka pa pwedeng para kang tanga. Iwasan ang PI na sakripisyo. Sakripisyo yan, pwede namang maiwasan yan eh. Paglusong, binilang ko kung ilan yung pinamimigay. Putya, wala pang 20. O, di dalawa lang sana. Ilan sila namimigay? 9. O, dalawa lang sana lumusong. Okay, balik tayo rito. Balikan lang natin si Cristina Gonzales. Yan ang larawan ng war on drugs.
pusher, before Duterte, kaya malakas ang mga pusher, harap-harapan, kasi pulis yung supplier. Nung nagdeklara si Duterte, mga PI kayo, pag di kayo tumigil, alam nyo mangyayari sa inyo. Naglinis. Kaya karamihan, karamihan, ng mga naunang natumba, hindi pa po pumuporma si Digong nun. Wala pa po yung mga legal na pulis dyan. Ang una pong mga natumba, katulad sa kwento po to ng testigo nila. Nakuha nyo? Mula po dun sa kwento ng testigo nila, hahalawin natin kung ano yung naganap sa EJK. At saka sa kwento na rin ni Bato. Ano yung sinabi ni Bato? Ito yung mga hindi ganong pinapansin ng mga konsino dahil hindi siya thought-provoking, hindi siya no? Ang sinabi ni Bato, si Pangulong Duterte magaling mang-intriga yan. Yung sinasabi niya na death squad sa Davao, criminal versus criminal. Natatandaan niyo yun? Pinaliwanag. Hindi kasi nakikinig si Risa Yung sinabi ni Duterte, yun yung punto ni Tatay Digong dun Di ba? Ang death squad ko, meron akong death squad, private. Narinig ko, sinabi niya, yung criminal, gagawa nila ng intriga, magsasabong yung mga kriminal. Pero expected na ni Tatay Digong yun. Ano pagkakaiba nito sa war on drugs? Yan yung na-realize ko, putya, yung pala yung Davao formula. No? Hindi kinakailangan na pulis mismo. Na-realize nyo? Hindi po kinakailangan pulis mismo. Again, babalik ako kay Cristina Gonzales. Ano sabi niya? Supplier nila pulis. Tapos dahil upo na si Duterte, sinama yung asawa, maglilinis daw, ililipat daw, pero dinedo. Sa makatuwid, sa mga unang mga natumba, yung mga unang natumba, gusto ng mga criminal elements na maglinis sila. Putulin nila yung mga taong mag-uugnay sa kanila. Yun ang hinahayaan ni Pangulong Duterte. Expected niya na yan. Kaya marami talaga. Pero ang expect niya, ang epekto niyan, matatakot talaga rin yung mga kriminalidad. Tapos meron siyang meron siyang direkta, mga babanata na high value. Di ba? Wala naman tumatanggi. Nagtataka lang ako sa inyo. Inamin lahat ni Tatay Digong. Sinabi ko yan. Sinabi rin ni Tatay Digong na para kayo makaligtas. Dahil dati siyang prosecutor Si Tatay Digong lang po ang tanging presidente na napagdaanan ng all branches of government. Galing siya, meron siyang legislative, naging congressman. Siya po ay judiciary, prosecutor, at naging mayor at naging presidente, executive branch of government. Yung 3 branches of government, may ideya si Pangulong Duterte kung paano tumakbuhan lahat. Marunong siya sa judicial. Kaya lahat na sinasabi niya, china-challenge niya ngayon. Bakit hindi niyo ko i-demanda? Yung mga nasasyak, inaamin mo lahat. Inaamin niya. Inaamin niya bang pinapatay niya? Hindi. Ang sinasabi niya, pag nanlaban, pilitin nyo man laban. Again, si Cristina Gonzales. Di ba? Pusher sila, small time pusher, may protector, kinakailangan maglinis, dedo, ligtas na yung ligtas na yung protector nila. Baka kasama pa sa war on drugs yun.
Maraming eskala, maraming ninja cops na tinatawag, 'di ba? Sa panahon ng war on drugs ay marami pong ninja cops. At sa kwento po ni Christina, kasi isang testigo lang, yun yung problema eh. Yung involved sa droga, yung involved na sinasabi nilang biktima, isa lang hinarap nila. Sa isa na yun, nakakuha tayo ng totoong kwento. Di ba? Bago direktang maano si Tatay Digong, naglinis na yung mga masasamang elemento. Hindi po ang mga libo-libong kamatayan dyan sa war on drugs, hindi po yan directly galing sa mga kapulisan na matitino. Yun po yung pagkakaiba ng sinasabi ng mga mahihilig lumusong sa baha at magkamot pagkatapos. Kasi wala talaga eh. Wala talagang biruin mo yun, lusungin mo yung baha. Unnecessary. Wala talagang kapirasito lang talagang utak ng mga yan. Anong aasahan mo dyan? Alam mo nang may baha, lulusong ka. Para mamigay ng konti. Sumakay ka. Sumakay ka sa balsa, may balsa ka eh. Sasampu. Yun po. Yan po ang aasahan nyo, no? Sa pagkukwento. Ano pa? Di ba? Napatunayan din, eto pa isang patunay, na wala talaga silang ebidensya na magdidiin kay Pangulong Duterte. Kaya ang lakas ng loob ni Pangulong Duterte. Si De Lima na kanta ng siya inapi, kinawawa, pinakulong. Si De Lima na siya ay kala mo talagang pinagsukluban na. Ang tanong ko, lumulusong ka ba sa baha? Hindi ka naman lumulusong sa baha eh. At magkamot pagkatapos eh. De Lima, ang katangian ko ng mga mahihina kokote, may baha, lumulusong. Tanong ko sa'yo, lumusong ka sa baha? Hindi ka lumulusong sa baha, di ba? So, scratch ka na ron sa mga mahihina kokote. Sino yung lumulusong sa baha? Si Lenny, si Risa, yan mga lumulusong sa baha. Pero sa De Lima, hindi yan lumulusong sa baha. Si Lenny, si Risa, pagkalusong sa baha, maya-maya, mangangatin na yan, magkakamot na yan. Si De Lima, hindi pa lumulusong sa baha, nagkakamot na. Taga Makati ka ba? Ano yung point ko? Matalino ka. Matalino ka, B. No? Iba ka. Mahilig ka lang talaga magkamot. Hindi, ito ang tanong So hindi totoo na inaapi ka dahil nawawaisan ka. Masyado kang wais. Masyado kang wais para mawaisan, no? Ito ang tanong ko lang sa iyo. Katulad ng tanong nila. Dinirekta na si De Lima di ba? Naging human rights ka. Human Rights Chairman, Commission on Human Rights, CHR Chairman. Exclusive. Buong Pilipinas siya. Commission on Human Rights Chairman ng buong Pilipinas. Pero exclusive ang kanyang tinutukan Davao City. Bakit daw Davao City? Makati ka... Ay, Mr. Char, malibog po siya. Hindi po si De Lima yan. May naalala lang ako. Mr. Teka muna. Balikan natin. Commission on Human Rights ka ng buong Pilipinas. Tinutukan mo yung Davao City.
Bakit ka tumututok sa Davao City? May baha ba raw? May baha ba raw? Ay, oo, alam nyo, eto sa Davao City ko lang po nakita, yung iniihaw yung saba. Totoo, di ba? Ano tawag doon? Mga taga Davao, ano tawag doon? Sa bangketa, street food nila yan eh. Iniihaw yung saba. Ano tawag doon sa iniihaw na saba? Buo. Buo. Ginanggang. Ha? Ginanggang. Ayun siguro, no? Ginanggang. Ginanggang. Parang, puta hawig yan sa ginanggang. Ginanggang bang. Alam ko na kaya mahilig ka sa Davao, may ginanggang doon. Anak ka ng tatay mo. O, balik tayo. May napatunayan ba siya? Meron ba siya na isampay? Yung tanong ni Dinggoy. Yun yung tanong ni Dinggoy. Ano po ang iyong ano ang iyong naisampang kaso sa Davao? Wala siya naisampang kaso. So okay lang siguro dahil Commission on Human Rights na. Ginawa siyang DOJ. DOJ Isa po, parang Remulla yan. Ang DOJ po, usually, isa po yan sa pinakamakapangyarihan na cabinet official, no? Isa isa pong makapangyarihan na cabinet official. Mahilig alam ko na ngayon kung bakit ka sa Davao yung inihaw na sa baron, ginanggang. Ginanggang bang. Ginanggang bang. Okay. DOJ ka. Ikaw ang pinakamakapangyarihan, hawak mo yung NBI. Anong konklusyon natin? Dalawa lang, di ba? Wala ka talagang makitang ebidensya kay Tatay Digong. Ibig sabihin, umaamin, direkta, papatay. Panay ganun ang sinasabi ni Tatay Digong, pero wala kayong makuhang ebidensya. Ayan yung ginagawa ni Tatay Digong. Sige, sampahan nyo ako ng kaso. Tignan natin kung sino mapapahiya. Di ba? Pahiyaan to eh. Umaamin pero walang ebidensya. Mas mahirap yung hindi umaamin pero or ikaw ay isang incompetent. Sino na nga nagsabi na incompetensya? Isa sa kanila ang nagsabi. Therefore, si Jinggoy din ba? Therefore, I conclude that you are incompetent. Pucha, may nag-react. Si Shell Joke na yata, narinig ko. Mr. Chair, hindi po siya incompetent. Hindi ka pwede. Sabi kay Shell Joke, hindi ka pwede. Hindi ka naman senador Bakit ka mag-object? Mr. Chair, sabi ni Joke, hindi po siya incompetent. Baka maano tayo. Alam nyo, ang dami nanood sa akin Ang dami nanood. Pucha, wala. Ano tayo? Pula. Wala akong kinita. 9 na oras. Marami nanood. Alam nyo kung bakit? Yung tatay nyo walang ginawa kundi magmura. Wala tayong kinita dahil mura na mura si Digong. Visit na Digong to. Sabi ko, malaki kikitain ko ngayon. Dami nanood Naka-live ako 9 na oras, di nga ba? Pucha, walang kinita dahil walang ginawa yung matanda kundi magmura. May warning pa ako dahil hindi raw angkop. Talaga to si Digong, hindi angkop to sa no? Hindi to angkop sa sa mga sabi ni Jinggoy, incompetent ka.
Nag-react si Shell Jokno eh. Mr. Chair, hindi po siya incompetent. Malbug! Malbug! Puta, wag mong tablahin. Shell Jokno, wag mo. Loko-loko ka. Magkakulay kayo niya, wag niyo tablahin. Mura ng mura po siya. Akala niya yata hindi kami naka-live sa YouTube eh. Wala mang mangyari. Okay. Punta tayo. Nadamay pa ako. Buti nga, nakita ko eh. Napanay warning na. Hirap na hirap ako mag-edit eh. Magbura ng mga mura eh. Ang dami. Hinayaan ko na lang yung isa. Yun na lang yung bago. Nakakaiyak to rin. Naiyak to rin ako sa katapao. Okay. So kung sila po maglalabas ng testigo, matutulad po lahat yan kay Cristina Gonzales. Kasi kaya po nila ayaw pagsalitain. Thank you very much, Panggatas, Boss Buds, bawi kahapon. Kutya, wala. Wala tayong kinita kahapon sa kamumura nung matanda. Teka lang, meron pa tayo, nag-notes ako eh. Sabi ko, eto, mahirap nilang maano to. Okay, si Shell Jokno. Tignan nyo ganito kasi, raw kasi yung alam ng mga tao. Kita nyo si Cristina Gonzales, tinanong siya, di ba? O di magtatapat siya, tulak kami. Tulak pala kayo. Di talagang pwede talaga silang mawar on drugs. Mapapulisman. Sa kaso pa niya, ninja cops pa yung tumira sa asawa niya. Hindi niya naman sinabing yung mga pulis ni Duterte. So, ang tanong ko, ilan dun sa mga namatay na sinasabi niyong libo-libo, ilan dun yung namatay na dahil sa mga ninja cops? Di ba? Oh, pwede ba mangyari yun? Pwede, sa kwento ni Cristina. Pati ba naman yung mga ninja cops, isisisi nyo kay Duterte? Sabi nga ni Pangulong Duterte, alam niya yung batas eh. Kaya yung utos niya, yung utos lang ni Duterte, alam niya legal yun. Unahan nyo. Pag nanlaban, tirahin nyo. Pag may baril, pwede nyo nang, kasi threaten kayo eh. Alam po ni Tatay Digong na hindi illegal yung ginawa nila. Pinasasama lang ng mga katulad nito sa mga katulad nito nila Dilima, nila pambansang samura ni Tatay. Samura ni nadama yata. Ewan ko kung pasok na yung mga pakapi nun. Hindi ko alam eh. Di ba ako, hirap na hirap nga ako pag nagmumura ako, binubura ko kagad eh. Puta, sa dami talaga. Naliligo yung kung 7 oras na yun, 1 oras yata doon. Bubuuin mo, panay mura eh. Damay-damay. Damay-damay yung mga channel kapo. Walang kinita. Ang dami nanood, walang kinita. Thank you very much, Amik. Sa 999 pounds. Okay. Balikan pa natin yung iba pa nangyari, no? Yung pareho, yung pare tsaka si Shell Jokno, pareho sila na ang ginagawa nila, iniisa nila yung data tapos kinukwento nila ayon sa kwento nila. Halimbawa, hina-highlight nila yung 3 years old na napatay. Lahat ba na napatay 3 years old? Hindi naman eh. Pero pag pinakwento mo yung pare, marirealize mo, tatay pala nun ang tulak nung 3 years old. Diba? Kung tutusin, kaya napatay din, ibig ko sabihin, hindi po siya yung walang kinalaman talaga eh.
Wala pa silang naikwento na walang kinalaman eh. It's either katulad kay Kian, 'di ba? Yung pala binabagsakan pala yung binabagsakan pala ng droga yung tindahan ni Kian. Yung tatay ni Kian, ayaw palabasin. Akala ko talaga na-stroke, sabi ng Chewin eh. Pero sabi ni Senator Bato, droga rin yung tatay. At ang malupit dun sa Chewin, sabi ko, ano kaya inaangal nitong katarungan nakakulong ng mga pulis? Kung nakakulong na yung mga pulis, anong katarungan pa? O yung danyos pala yung hinahabol ng Chewin. Danyos? Danyos na lang pala hinahabol ng Chewin. Bakit hindi nila ibigay ng gobyerno ngayon yung danyos para tapos na? Hindi eh. Gagawa at gagawa sila eh. Balikan ko lang muna yung mga kakampi ni Pangulong Duterte ha. Si Bato, si Bongo, tsaka eto po si Robin Padilla. Tatlo lang po silang kakampi ngayon sa Senado. Pero tatlo po sila, lahat po sila nagtanggol kay Pangulong Duterte. Ang point ko lang, kasi ginagamit yan tatlo na yan para wag iboto si Philip Salvador at mismo yung dalawa ay wag nang iboto. Sa ano man po yung mga naiisip ng mga vlogger na paborito yung vlogger, no? Dito kasi makikita nyo eh, yung silbi talaga ng may kakampi si Pangulong Duterte at ang mga Duterte sa Senado. Sila na lang nga yung kakampi, ayaw pa ipaboto sa inyo. Kawawa si Tatay Digong kung wala si Bato at si Bongo. Na-imagine nyo ba? Kung wala si Bato doon at si Bongo, ano kaya yung sa Senado ngayon? 'Di ba one-sided, pabor sa kanila lahat. Yung mere presence ni Bato, nag-iba yung yung tema ng war on drugs. Yung kwento ng war on drugs. Teka lang tapusin, tignan ko baka may nakalimutan pa ako sa tinake notes ko. Yun. Barado po si Jokno dun sa pinalalabas niya. Yung sulat ni Bato na yung neutralize, no? Yan po, alam ng mga pulis yung ibig sabihin ng neutralize. Pero ayon sa ngipin ni Jokno, ang ibig sabihin ng neutralize, patay-patay. Kaya marami raw namatay kasi inutos. Ganito yung kwento ni Jokno eh. Kaya maraming nafatay dahil inutos daw ni Bato na in-neutralize yung mga kalaban. No? So ang meaning ayon sa ngipin ni Jokno, pambansang samura ni tatay. Encourage them to fight, bigyan mo ng baril, tapos sabihan mo lumaban ka, baka mabuhay ka pa kasi babarilin din naman kita. Isa, dalawa bang -1 criminal. Di ba? Okay. Balikan ko lang, baka makalimutan ko eh. Thank you very much uli, Amik, sa 999 pounds. Yung ngipin mo, Jokno, ang sinasabi mo ganito, paliwanag mo, no? Ang ibig sabihin ng neutralize, patayin. Kaya marami namatay. Sabi nga ni puta, saan meaning mo yan? Sa ngipin niya lang meaning yun. Kaya nga naroon lahat ng mga general, yun ba pag-intindi nila sa neutralize? Patayin agad. Kung totoo yan, dapat at least 300,000 na namatay. Bakit? Ayon sa datos, may 300,000 drug operation nung panahon ni Tatay Digong. 300,000 drug operation. Kung ang ibig sabihin na neutralize ay patay, at least may isang patay doon bawat isang drug operation. So at least dapat may 300,000 tayong patay kasi 300,000 yun eh. Badong ganun kadami? Ganun kadami. Bakit 6,000 lang ang namatay? Sigurado ba kayong sa operasyon pa namatay ang mga yan?
yung mga wagtularan. Hindi po operasyon yun. Di ba naalala nyo? Unang mga araw ng war on drugs, panay wagtularan. Sigurado ba kayong lehitimong police operation yun, yung gumawa nun? O yan yung kwento ni Cristina Gonzales na asawa niya na pinatay ng mga pulis na protector nila? Nakukuha nyo? Dahil sa pagtistigo ni Tatay Digong, naunawaan natin yung war on drugs. Hinayaan lang ba ni Tatay Digong? Sabi nga ni Bato, di ba? Isa sa paraan ni Tatay Digong yun. Mismong yung mga kriminal na nagbabawas sa kanilang mga... Kasi kinakailangan nilang bawasan yung mga mag-uugnay sa kanila. Sino po yung nag-uugnay sa kanila? Siyempre, yung mga daling huliin, yung mga pusher, yung mga tulak, yung mga runner. Kaya yung maramihan na nagganap yan sa mga una, o tapos ilang milyon na sumuko dahil sa tokhang na gustong magbagong buhay. Minsan, yung purpose ng Senado at Kongreso na warakin yung mga Duterte. Tapos inimbitahan nila yung Duterte. Dahil yung purpose nila na warakin, nababaliktad eh. Bakit? Incompetent sila eh. Mr. Chair, hindi po sila incompetent. Malibo. Alam ko na bitin kayo. Mamayang gabi na po uli yung iba.